started in journalism in 1994 when I was in third year high school. At hindi na siya nahuminto, dire-diretso na yon. In high school, I had role models. In college, I had role models. Unfortunately, some if not many of these role models that I had failed me in the future. Bakit? Kasi di ba iba yung lens natin ngayon at this age, you're 13, 14, or even 18, you look up to someone, and we tend to put these people on a pedestal. Yung para bang hindi natin nakikita imperfections sila because we start with admiration. And that admiration is what we use to fashion them out into perfect models. When in fact, as Jaden said, they're not. They're capable of making mistakes. Pero hindi mo siya marirealize habang dumadaan ka sa proseso ng role modeling. Malalaman mo siya pagdating ng panahon. Kunwari, yung tinitingala mong journalist, yung tinitingala mong teacher, DDS pala, I joke. Kinokondone pala yung pagpatay ng walang due process. Pero dun sa school at tinuturo, values of human life. Hindi mo siya nare-realize Pagdating ng araw, makikita mo, ay, bakit parang iba yung tinuro niya doon sa ginagawa niya ngayon. I've had role models like that. Especially when the political situation changed for the worse, starting in 2016. O baka sabihin niya, nagiging political talk no? This is still about role modeling. Okay. In journalism, I was also taught the right things by certain people I looked up to. But then when I grew older, I realized parang mali yata ibang tinuro nila sa akin. Kasi iba yung ginagawa niya ngayon. Okay? So darating yung point na you will be disappointed, if not disillusioned. And then you will start questioning yourself. Ako ba'y nagkamali? For looking up to this person. Parang ginagaslight mo yung sarili mo. Hindi ba? In my generation, that realization usually came much later. Pag nakilala mo na yung tao more deeply, pero ang advantage nyo ngayon, because you are living in the digital age, who among you are in social media? I suppose lahat, no? Lahat may Facebook. Wala kang Facebook? Ha? Meron kang Facebook? Lahat, di ba? Nasa social media. Okay. One of the things that you can make good use of social media with is when it comes to validating certain things, diba? Dati kasi mag-iintay ka ng ilang taon bago mo ma-realize na, ay, yung teacher ko pala dati, ito pala siya in reality. Ngayon, diba, napapansin nyo ba yung pressure sa inyong mga parents or even sa inyong teachers? I don't know whether you're allowed to accept friend requests. Kaibigan nyo ba yung mga teachers nyo ngayon sa Facebook? Talaga? Nakaka-pressure yun, ha? Nakaka-pressure for you and for your teachers. Bakit? Kasi ngayon, ang classroom natin hindi lang confined dito sa physical setting, di ba? Have you ever noticed this? Minsan, magkaiba yung personality ng teacher mo sa Facebook dun sa personality niya sa classroom. Di ba? Kunwari, sa classroom, napaka-prim and proper, very regal, very respectful. Tapos, hindi ko alam kung nangyayari sa inyo, no? Pero pagdating sa Facebook, hala, bakit si ma'am, bakit si sir nakikipagmurahan? Diba may mga ganun pagkakataon? Sometimes parents, even parents who are natural role models, they also tend to be put under scrutiny, especially on social media. Kunwari, wala naman siguro sa inyong tinuruan ng inyong parents na, anak, okay lang magnakaw, ah. Anak, pag napikon ka sa kaklase mo, sampalin mo. Diba? Anak, okay lang magmura basta nagalit ka. Murahin mo yung teacher mo. Wala naman siguro tinuruan ng ganun, di ba? Tinuturo sa atin proper values. But you know what the best teacher is? Modeling. Modeling. Example, kunwari sinabi ko sa'yo, uy, huwag ka nagmumura, no? Tapos nahulog ko yung bago, ay po. Diba? So kahit tama yung tinuro ko sa'yo, you tend to question that very lesson in terms of values because of what you saw in me, which was the opposite. Yun, nagulat lang ako. Paano kung ako yung nagtuturo sa inyo na, guys, ang bawat tao, mayroong dignidad.
kahit sino pa yan. That's a great equalizer. Malaki man yung sweldo mo, maliit, kumikita man o hindi. Laborer, minimum wage earner, street sweeper, politician, lahat yan merong dignidad. Isa yun sa mga lessons sa journalism na hindi tinuturo usually sa journalism schools. Pero tinuturo namin yon sa mga klase namin. When you deal with a person in a story, you don't treat them simply as news subjects. You treat them as persons with inherent dignity. Dahil sa pag pinag-usapan natin yung periodismo, journalism, meron siya tinatawag na social justice element. May respeto sa pagkatao, sa dignidad, at sa karapatan ng bawat tao. Okay? So, role modeling is very important across different fields. And I'm very happy that we're having this conversation because sooner or later, some of you, if not most of you, will become captains of industries. Iba sa inyo siguro magiging negosyante. Ikaw, anong balak mo sa buhay mo? Lawyer. Gusto mo maging, sinong gusto maging contractor? Contractor. Sarap, no? Sino gusto maging vlogger? Vlogger. Vlogger. Okay. Dati kasi, nung generation namin, pag tinanong mo ano gusto mo maging, ano yan? Doktor. Lawyer. Wala akong na-encounter ng bata ako na nagsabi, gusto ko maging politiko. Kasi pag isang tao, sinabi niya, gusto ko maging politiko, gusto ko maging presidente ng Pilipinas, automatically, that's a red flag to me. Bakit? Kasi highly ambitious, di ba? Parang meron siya exaggerated sense of self-importance that he feels that, kumbaga messianic. Parang siya yung second coming of Jesus Christ. Or he's the best thing that ever happened to humanity since sliced bread. Di ba? So, siya yung automatic red flag sa akin. Okay, so, I suppose many of you will become leaders of industries in the future. Marami sa inyo magiging politiko. And yung mga role models sa binubuo nyo, o nakikilala nyo habang tumatanda kayo, habang dumadaan kayo sa proseso na ito, they will help influence the kind of person you will become in the future, or the character that you will be able to mold in the future. Okay. Yung modeling na yan, nakikita rin natin sa mga politiko natin. Okay? Punta tayo ng konti sa politika, no? Because if you ask me, I don't want to scare you, but we are facing a very serious crisis. Meron tayong crisis na kinakaharap ngayon. Alam niyo kung ano yun? Crisis na may kinalaman sa konsensya. Ha? Yan ang gusto ko sa kanya. Sinagot ko na yung tanong ko. Sasagutin pa niya. Pero maganda yan. Flood control? Yeah, flood control. Okay. Hindi, ano siya, hot siya sa issue ng flood control eh. Hindi, ang sinasabi ko, meron tayong crisis ngayon in terms of conscience. And tama yung sagot mo. Kasama rin yung problema sa flood control. Okay? Bakit ko nasabi na meron tayong crisis pagdating sa konsensya? Okay? Napansin nyo ba ngayon na, hindi ko kasi alam kung ano yung mga pinagkakabalahan yung social media, pero one thing that I find very problematic sa social media is the fact that the privately run platforms give us different worldviews dictated by algorithms on these platforms. Nasusundan yung sinasabi ko? May kanya-kanya tayong view ng mundo. And yung views na ito heavily influenced noong algoritmo sa social media. Kunwari, pag binuksan mo yung phone ng katabi mo, hindi kayo necessarily pareho na nakikita eh. Hindi kayo pareho ng newsfeed. Depende yun dun sa mga kiniklik nyo. So, yung makina, yung algorithm, siya yung nagdedictate kung ano yung nakikita mo. Kunwari, pwedeng ikaw, nakikita mo puro may kinalaman sa, hindi ko alam, sorry, laruan. Siya, sa kanya, ano bang hilig mo sa buhay? Sapatos. Kunwari lang, no? Tapos siya, pwede nakikita niya puro DDS propaganda. Yung siya naman, puro religious. Di ba? That's how social media has been heavily influencing the way we look at the world. And ang problema, paano kung hindi tayo handa in terms of dealing with these realities? Yun ang problema. Bakit ko nasabi meron tayong crisis of conscience? Napapansin niyo ba sa social media, mas maraming bastos?
mas maraming intolerant sa opposing views. When you talk about the Philippine context, we are deeply polarized. Kahapon nagdeklara si Sara Duterte na tatakbo siya sa pagkapangulo sa 2028 at gulat na gulat tayong lahat. Nakakagulat. Joke lang po yun. Wala nagulat. Tatakbo kasi talaga yun sa 2028. Okay? Expected na yun. Pero tinan niya yung reaction ng kanyang mga supporters. Sabi, yari kayo. Patay kayo sa 2028. Magtago na kayo. I'm also getting those kinds of hate messages after that. Sinasabi, kinawawa niyo yung namin, yung idol namin. May isa ako nakitang dating public official naglabas sa Facebook ng listahan. Wala siyang niligay, listahan lang ng mga tao. Ang interpretation ng iba, hit list. Yung mga babalikan, gagantihan ni Sara Duterte pagkapanalo niya. Okay? Ang dami ngayon, sanay na sanay magmura sa social media. Ang dami rito, palaaway. Yung tipong makanting mo lang ng konti, nagmumura na. And then, kitang-kita natin yung hypocrisy ng maraming tao. Ito, siguro, kitang-kita nyo ito sa social media, no? Ako kasi, whenever I open my private message, yung messages sa Facebook, sa Instagram, iba nga openly sa YouTube. Ang dami nagmumura. Minsan may oras ako, pinapatulan ko. Pero hinahanap ko muna yung profile. Kiniklik ko yung profile. Kinakategorize ko sila. Sabi ko, sino ba rito yung troll? Sino ba rito yung totoong tao? Yung mga totoong tao, madali mo siya ma-identify because of the profile page sa Facebook. And then one thing I find in common, at hindi ko pinapatulan to, yung mga matatanda. Iba kasi matatanda, tapos makikita ko yung feed nila. Ano yung pinapanood ng mga ito? Kasi nanood ng SMNI, nakikita nila yung mga pro Duterte content. Yun ang sinishare nila. Sabi ko, kaya pala galit na ganito. Kasi yun yung worldview na nakikita nila. Yung iba naman nakikita ko, sabi ko, bakit ang dumi ng bibig? Kasi minumura minumura ako sa social media. Pagkakita ko sa profile nila, meron silang Bible verse. Karga-karga yung anak, may perpetual help icon sa likod. Sabi ko, pucha. Hindi mura yung pucha. Nagpapaka-DDS lang ako. Sanay naman, sorry Father, simbahan pala. Sabi ko, paano nangyari yun? Alam mo yung pinaka-problema ron? Automatically, you see a disconnect between the faith that these people profess and the behavior that they're exhibiting on social media. Ibig sabihin, pwede ka pala maging doting father, loving husband, you can talk about the value of human rights, pero pag nakanti yung poon mo, lumalabas yung beast mode mo. Nagsiswitch. And then it gets even worse. During the early years of the Duterte administration, may mga nakilala akong mga pare. At hindi ko talaga maintindihan. They were defending the drug killings. Yung ang daming patay. Mga pare yun Gina-justify. Iba namang quiet lang, pero DDS. Again, I don't want to focus on labels, pero that's a convenient label kasi DDS, di ba? Pero yun ang hindi ko maintindihan. Sabi ko, paano mo na ipapahayag yung gospel? Paano mo na ituturo yung mga tinuturo ng Biblia, ng Roman Catholic religion? At the same time, you can condone things that's happening that are clearly wrong. Kayo na-shock, di ba? When I said that. Yung iba hindi Ngayon, bakit tayo umabot sa ganito? Ngayon kasi pag pinapaliwanag ko sa program, sa podcast, yung importansya ng karapatang pantao, yung due process. Ito kunwari, example ng due process. Ilan taong ka na? 18? 18 ka na? 13. Teka, baka matroma. Ito mo may edad na. Ilan taong ka na? 16. Baka rin matroma Saan ka, Ika? Poveda? Mukha kang addict. Addict ka ba? No. Hindi siya addict. Naniniwala ka hindi siya addict?
Pero sa akin, mukha siyang addict eh. Ang gagawin ko, dahil para sa akin mukha siyang addict, at minsan nakagalit ko siya eh. Ilalagay ko yung pangalan niya rin sa listahan ng mga drug users sa barangay namin. Ako yung barangay captain. Lalagay kita rin sa listahan. Buisit ako sa mukha mo eh. Ngayon, nabuo ko yung listahan, nakarating sa PNP, pumasok dun sa listahan ng yung drug list ng Pangulo. Official drug list. Then na-realize mo, base sa mga balita, uy, unti-unti namamatay yung mga nasa listahan. Ngayon, ikaw kinakabahan ka, pumunta ka sa barangay, nandun ba ako sa drug list? Hindi, wala ka ron. Feeling ko nandun ako sa drug list. Feeling ko nandun ako sa drug list. Kabadong-kabado ka na. Until dumating yung point na yung kapitbahay mo, pinatay. Nakaibigan mo, hindi mo mapuntahan sa burol. Kasi kinakabahan ka kasi pag nagpunta ka, makikita ka ng mga pumatay, baka isunod ka. And then worse, ikaw ngayon sinunod. Pumasok yung pulis sa bahay mo, pinalabas yung mga kasama mo, nakarinig ng ilang putok, pagbalik nila, patay ka na, tapos meron kang baril sa kanang kamay mo, miski kaliwete ka. Tapos nung pinroses yung katawan mo, sorry baka matrauma ka sa example. Ang lumabas na cause of death, pneumonia. Pero may butas ka sa bungo. Okay. Ang problema, hindi ka taga-Poveda. Nakatira ka sa isang maliit na komunidad. Tatay mo siguro tricycle driver. Nanay mo siguro naglalabada. Gusto nila magreklamo, pero paano silang pupunta sa police station? Eh, ang suspect yung police. Gusto nilang pumunta sa DOJ, ang Justice Secretary, si Vitaliano Aguirre. Nakasama ngayon sa mga co-perpetrators sa ICC, base sa listahan ng ICC prosecutor. At ang mga panahon na yon, nadidinig mo sa media na pinagtatanggol nila yung drug war. At tingin nila sa mga katulad mo, maski hindi ka addict, hindi ka tao. Di ba sinabi yun nung dating Pangulo? Drug addicts are subhuman. Mas mababa pa sa tao. So kahit gusto mong magreklamo, kahit gusto mong magtiwala sa batas, sa hustisya sa Pilipinas, eh mismong nasa taas na namumuno, sinasabi, kayo mga pulis, pag may pinatay kayo sa drug war, sagot ko kayo. Yung buong environment na yan, talaga nakakatakot. Miski gusto mong magreklamo, miski alam mong hindi ka guilty. Okay. Yun po yung lesson sa due process. Tinatakang kita na addict, miski hindi ka addict. And it costs you your life. At marami po sa mga kababayan natin, ganyan yung sitwasyon. I'm not discounting the possibility or the reality that many of those in the drug list are actually drug addicts and drug users. Pero tingnan niyo po yung listahan. Karamihan mahihirap. Ilan ba sa mga, not that I'm condoning killings, no, pero if you are to follow the logic of the previous administration, nasaan yung mga big fish? Nasaan yung mga Chinese triad members? Bakit ang pinagpapatay yung mga mahihirap na walang kalaban-laban? At paano malalaman ko isang tao addict o hindi? Kaya ka merong dinadaan ng proseso na mabagal man, pero dapat pinapabilis nyo. Kaya tayo nagkaroon ng mga pagkakataon na may mga napatay katulad ni Kian De Los Santos. Remember Kian De Los Santos? Nakakapanlumo. Sinuwerte siya because of CCTV. Kung walang CCTV, hindi pumutok yung issue na yun. If you talk with his loved ones, talagang manlulumo kayo. Inchuhin niya, if I remember it correctly, sa isang pagdinig sa Senado, sabi ni Bato de la Rosa, nung siya yung PNP chief, tingin nila mukhang addict yung tito o yung tatay kasi yung bibig daw, yung mata or something with the face. Yung example na binibigay ko sa inyo kanina, ganun pala pag mukhang addict na. Ang daming pangit na politiko eh. Sa Senado lang, ilan yung pangit dyan? Sumukha ba silang addict? Dapat ba sila pinatay? Eto, this is a true story, no? I was still doing field reporting as a reporter before sa ABS-CBN. Nandun siya sa height ng drug war. I was covering a presidential event. And then, meron ako na-meet na isang local official that I knew from way back. Sabi ko, bakit nandito kayo? Kinakabahan siya. Naghahanap siya ng pagkakataon na makausap yung presidente. Kaya siya nagbaka sakali sa event na yun. Sabi ko, bakit? Nadinig daw niya, nasa drug list siya. Kinakabahan siya, baka mapatay siya.
Mataas yung posisyon nun. He was a prominent politician. Kung yung mga ganong klaseng tao natatakot, paano pa yung maliliit? Okay? Na bakit ko siya kinuwento? Di ba tinatanong ko sa inyo kanina, binabanggit ko na, bakit ang daming bastos ngayon, ang daming nagmumura, ang daming magaspang ang pag-uugali? Yun po kasi naging normal. That kind of behavior was normalized by a politician who won in 2016, who became the role model for millions of Filipinos. And that to us is one of the biggest, if not the biggest, tragedies we've ever had since the post-EDSA, in the post-EDSA era. Hindi lahat ng role models tama. Minsan, yung nagiging modelo para sa maraming tao, maling modelo. Kaya, yung aksyon ng marami sa ating mga kababayan, ganun din. Kung bastos yung nasa taas, okay lang pala eh. Di bastos na rin kami. Di nyo manapansin. Dinig yata sa buong... Baka yung pinag-uusapan natin, dinig hanggang Robinson's Gallery. Baka hindi ko na makakuha yung sasakyan ko mamaya. Naalala ko kanina, nakikinig ako sa misa, nasa labas ako, sabi ko, nadidinig sa labas eh. No? Ibahin nga natin yung naratibo. Ang pinakamagaling na Pangulo talaga si Duterte. Ayan, medyo... Baka may kadidiyas sa labas eh. Tingnan niyo yung pamilya Duterte, hindi niyo man na-realize, bastos lahat. Pansin niyo? Diba yung tatay bastos? Yung mga anak bastos. Bakit? Dahil sa tatay, dahil sa pagpapalaki. Ngayon, yung tatay na yun, kinoconsider na tatay ng maraming Pilipino, milyong-milyon. And chances are, if we hold the elections today, panalo si Sara Duterte at balik ang kabastusan. Hindi ko sinasabing napakatino ni Bongbong Marcos, ha? Pero anybody but Duterte, magmumukhang disente. Hindi mo napansin yun? Again, that's because many of our people chose the wrong role model in 2016. And the worst part is that they're not the only people being negatively affected by their choices. Because that's not how democracy works. Kunwari ito, tayo, pumili tayo ng leader natin sa ngayon. Diba? Kunwari, simple majority ang rule natin. So 51% of you chose the bad role model in this particular election. 49% hindi. The rest of us na hindi bumoto rin sa bad role model will have to live with it. Not just for the next 6 years, but for generations to come. That's how important models are. Kaya napapansin nyo, napaka-tolerant ng marami sa ating mga kababayan ngayon. Pag pinapaliwanag ko yung issue ng human rights at due process sa programa ko, alam nyo ba nangaaway pa rin yung mga tao? Sinasabi, dapat pagkapatayin yan kasi pro-addict ka eh. Tapos sinasabi, sana mamatay yung kapamilya mo para maintindihan mo yung galit namin. Hindi yan no? I'm not discounting the reality that there's such a frustration in our justice system. And here, I would like to go to the issue of EDSA. Pakisabi na lang po pagpatapos na, no? Sige, EDSA. We're going to commemorate the 40th anniversary of EDSA next week. Sa EDSA, I suppose, paulit-ulit yun ang pinag-uusapan ng EDSA, no? So, alam niyo yung kasaysayan. We had good role models sa EDSA noong 1986. Of course, we had Cardinal Sin. But I'd also like to focus on the ordinary Filipinos, the men and women, imperfect as they were, but they bonded together toward common purpose. All of them were frustrated. They've had enough. So they decided to troop to EDSA. And for several days, they put up against a possibility that they would not only be arrested, but would be crushed to death by the sheer power of the state. And because of a miracle, which was EDSA, hindi nangyari. Pero kung maghahanap kayo ng mga bayani, ang dami nating mapipili. Marami sa kanila, hindi natin alam yung pangalan, pero makikita natin yung mukha sa mga larawan. Yung mga madre, yung mga ordinaryong Pilipino, may karga-kargang anak, kinaharangan yung tangke, nagdarasal ng rosaryo, binibigyan ng tinapay at soft drinks yung mga sundalo. Yung connection na na-establish nila, connection sa pagitan ng dalawang tao,
na may respeto. Hindi nakita yung uniforme, nakita yung pagiging kapwa Pilipino. We had role models. Pero ano nangyari? Bakit 40 years later, parang ganito yung nangyari sa bansa natin? Ang tindi ng kabastusan, ang tindi ng karahasan from 2016 to 2022, yung mga institusyon natin bagsak. Meron tayong flood control scandal. Ang pinakamalaking skandalo sa kasaysayan ng Pilipinas pagdating sa korupsyon. Hindi simpleng pagnanakaw yung pinag-uusapan natin dito. You can only imagine sino yung mga role models sa mga walang hiyang magnanakaw sa flood control, no? Ako, I'm trying to understand the psychology of plunder, honestly. Nagsimula ba sila nung edad ninyo? Yung nagnanakaw ng ballpen, nag-uuwi ng mga school supplies, dinadala sa bahay. Hindi ko alam kung doon nagsimula yun eh. Di ba? Kasi isipin nyo, no? Kilala niyo si Bongo, no? Senator. Meron siyang slogan, di ba? Sabi niya, bisyo ang magserbisyo. Alam niyo yung mali rin sa bisyo ang magserbisyo. Ano ba yung bisyo in English? Vice. Okay. Ano ko balik na rin ng vice? Virtue. Okay. Ang nakikita ko mali rin sa bisyo ang magserbisyo. Ang isang bagay na mali, pag paulit-ulit mong ginagawa, nagiging bisyo. Di ba? Pero ang isang bagay na tama at mabuti, pag ginagawa mo siya ng paulit-ulit, nagiging virtue. You become a virtuous person. And it's not easy to do. Kasi every day there's a temptation. You're faced with a lot of choices every day. From big to small choices. Kunwari ngayon, dito sa simbahan, bakit hindi mo naiisip na sampalin yung kaaway mo? Di ba? Why? Kasi you're not programmed that way. Bakit hindi mo instinct na magsinungaling? Kunwari, tinanong ko yung pangalan niya kanina, na-tempt ka ba na magbigay ng ibang pangalan? Hindi, di ba? Why? Kasi sa pag-aaral, meron tayong tinatawag na proto-norms of human communication. Models. At ang nangunguna ron sa proto-norm na yon, truth-telling. Ano yung ibig sabihin nun? Tayo, hindi tayo wired na magsinungaling instinctively. Kunwari, naliligaw ako mamaya, pag nagtanong ako ng bystander dyan, hindi niya isipin na, ililigaw ko to kasi ang pangit ito, mukhang addict to eh. Hindi niya ako dadalhin sa kabilang direksyon ng EDSA. Sasabihin niya sa akin kung saan yung papunta sa south. Diba? Truth-telling. Okay? So, yan yung mga dapat ma-realize natin ngayon. So, maraming failures yung EDSA, which happened in 1986, not because of the values that EDSA taught us, but because of the people who failed to institutionalize these values. Kasi ang nangyari, para sa maraming Pilipino, yung pagpapabagsak ng diktador noong 1986, para naging ending sa isang pelikula. Ang problema, ang pelikula nagtatapos, pero ang buhay hindi. Unless mamatay ka. Dire-diretso yung buhay, di ba? Gumugulong. Nakalimutan natin palakasin yung ating mga institusyon. Karamihan dun sa mga politiko o marami rin sa mga politikong nakiisa sa EDSA, bumalik dun sa mga masamang gawi na ginagawa nila. Nag-resume sa pagnanakaw. Nag-resume sa pagiging makasarili. Nag-resume sa pagiging political dynasties. Kaya hanggang ngayon, hindi pa rin tayo nagkakaroon ng batas laban sa political dynasties. Binalahura yung ating political party system. Kaya ngayon, personalidad ang iniisip natin, hindi yung plataforma. And so on and so forth. That's a topic for another discussion. Many of these role models who were occupying high places, specifically during that time, failed us. But that doesn't mean that EDSA in itself was a failure. Ang nagkamali, yung mga imperfect heroes or models who did the most heroic thing in 1986. Pero yung values na itinuro at pinakita nila sa atin, hindi siya kailanman magkakamali. Yun yung gusto ko iwan na mensahe sa inyo. The models that you're going to choose today will definitely heavily influence the way your character will be developed in the future. At one point, many of them might fail you. You might be disillusioned. You might be disheartened. You might hate on them. But never forget that those values that they taught you, even if they were not able to consistently live by those values, would remain with you. Ihiwalay natin yung tao dun sa values na tinuro nila.
unless ang pinili nyo pong role model ay yung halimaw. Kasi yun, wala talagang distinction yun. Okay? So I'd like to end with that, and I hope kahit papano ay makatulong sa pag-develop nyo into much better Filipinos in the future. Maraming salamat po. Thank you so much, Mr. Christian. Parang bayad May nagbayad ba sa kanila para pumalakpak ng ganong kalakas? Parang bayad Thank you for that very insightful talk, Mr. Christian. We'll be now opening the floor to a few questions. Over here. Thank you. Good afternoon, Sir Christian. Good afternoon. I'd like to say na it's an honor seeing you here kasi I remember since the start of the pandemic, my mom and I watch your YouTube videos sa ano. You're one of my role models because I think you're one of the journalists na after the fall of ABS-CBN, you still continued journalism and your truth telling. And even though I watch your streams and your lives about your true thoughts on the DDS, my question is, you said that role models help us and that their values that they teach are right, pero they don't consistently live it out. My question is, how do you choose the role models before it might happen na parang they might fail you? Thank you. Very ganda ng tanong niya. Depende yun sa situation For example, at a very young age, ordinarily, ang default role models natin yung parents. Thank you by the way, na-touch ako sa message mo. So ang default role models natin, parents, and of course our teachers. But as we grow older, we have to look at role models. We have to search for role models, not just using the lens of admiration, but also the lens of critical thinking. Diba at this age, alam nyo naman Kunwari, si teacher natin, si ma'am mabait-bait sa school, pero pag tingnan mo sa Facebook page niya, ay si ma'am nagmumura, ay si ma'am nakikipagwakwakan, ay si ma'am bastos, di ba? Ay si sir, lagi nakahubad. I mean, sorry, baka may tamaan Kumbaga, darating ka sa point na you will find red flags and you'll be equipped to identify red flags right away at that point. Okay? So tama yun So basically, when you try to look for role models, pakinggan nyo kung sino nagsasabi ng tama, sino nagsasabi ng totoo. Now, syempre, yung totoo, that can be the subject of a much deeper discussion. Pero, kaya makikita nyo naman sa teachers nyo, di ba? Kunwari, sa parents nyo, sino ba rito yung consistent doon sa tinuturo nila? Okay? Kasi sinasabi ko lang, pagdating yung araw, some of them might disappoint you. Pero, specifically pag parents, ang parents naman natin, actually, I'm speaking on a very personal note now. Kasi since I became a dad, I have a 3-year-old son who's turning 4. And then there's another baby coming. Sabi ko, nakaka-pressure pala pag father. Kasi ito pwede akong kumuda about role models Kunwari, wala pa akong anak. Hindi niya naman mababalidate Kung binobola ko lang kayo, binubudol ko kayo Pero to me, the biggest challenge now for a man is to become a good father. Because every decision that you make will be reflected in your son. Di ba? Ayoko lang pahabain, medyo madrama yun Pero totoo yun. You will realize that when you become parents. Sige. Thank you.
Good afternoon po, Sir Christian. I really felt your speech po, but I have two questions actually po. The first one is, since we were talking about role models kanina po, who was your most which role model affected you the most? And the second one is, if at first, people like you, at first, when you were children, you didn't want to be a journalist yet, what made you become a journalist po? Ang first role model ko, nanay ko eh. I came from very humble beginnings. Yung mom ko yung talagang, inanay ko yung role model ko. She was the one who really pushed me. I remember, I always considered myself as an overachiever. I didn't consider myself as the most skilled in a group. Hindi man ako naging summa cum laude. Naging cum laude ako. Sa high school, pumapasok sa top 10 pero I was never number 1. Of course, sa journalism, feeling ko doon man ako nag-excel, no? Kasi naging editor-in-chief ako ng high school at saka ng college. But even then, I knew mas maraming magagaling sa akin eh. Okay? So I considered myself an overachiever. And nung nagre-reflect ako later on, nung medyo tumatanda na ako, sabi ko, saan ko ba nakuha yun? It's because of my mom. Kasi bata pa lang ako sinasabi niya sa akin, show big. Yun yung term niya eh, show big. Ano ibig sabihin nun? Nung hinihimay ko yung message niya, napakasimple. Parang tinutulak niya ako mentally and psychologically to do the best that you can in any situation. I remember nung high school ako, San Beda, hindi ko alam kung meron kayong ganung dynamics sa school nyo, no? Kasi yung San Beda all-boys school yun eh. So nung pumasok ako noong 1992, I was an outsider. I came from La Consolacion. So meron kaming dynamics sa school na iba kami, iba kayo. Yung mga nag-grade school sa San Beda, meron silang sariling clique or barkada. Kami yung outsiders. At mararamdaman mo yun at that age. That's part of the struggles of growing up eh. So, I had to really show big. I had to perform. I had to excel. Wala akong parents na mayayaman. Wala akong mamanahing lupa whatsoever. Wala kaming sasakyan. So I had to really show big. Ayun, so nanay ko. Tapos sa father ko, I can't remember a really long heart-to-heart talk with my dad. Pero later on, what I learned was the value of hard work. Yung quiet hard work. You work hard for something that you want. Tsaka yung lesson na tinuro niyo sa akin, you need to provide for the family. Ayun. And everything had to be done through honest means. So yun. Yung lessons na nakuha ko sa role models na yun, hindi niya necessarily sinabi sa akin eh. Patay na yung father ko noong 2018. No? So, nakikita ko lang sa mga ginagawa nila. Nakita ko yung paghihirap. Basta maraming ganun. Pang maalaala mo kaya na yung kwento na to. Anyway, ayun. And then when I became a journalist, I had some role models pero hindi sila yung mga napapanood sa TV eh. Yung mga role models talaga na nakatrabaho ko. And I knew their heart was in the right place aside from their skills being exceptional. Ayan. Thank you. Mr. Christian Esguerra, we have a question here po. Hi po, Sir Christian. I'm Timothy Kopo from Xavier. Firstly, I'd like to say how glad I am to see you because like the other person who asked a question, my dad and I watch Facts First every night to the point that we don't even go to sleep now. Thank you. Yeah. But my question is, in your line of work as a journalist and everything you've done and everything you've covered, like kanina in your talk, you've gone through some very difficult things. You have gotten attacked online and threatened. So my question is, in spite of all of that, how do you have and how do you still maintain hope for the betterment of our society? Thank you for that question. No? Ang dami nagtatanong yan eh. Parang how do you remain hopeful despite everything that you see? Ang sagot ko dyan, there's no other way. We cannot lose by default by giving up hope. Kasi yung isang bagay na pag nawala sa'yo, malaking bahagi nun, ikaw yung may kasalanan. Kasi nag-give up ka eh. Ito example, pag tinignan nyo, no, kasi
Ngayon, we're very fortunate that we are in this situation. Air-conditioned itong EDSA Shrine. Magaganda yung bihis natin. Pag-uwi natin sa mga bahay natin, masarap yung kakainin natin. May mga yaya ba kayo? Meron, no? Meron. Okay. So, comfortable yung buhay eh. Pero yung mas nakararaming Pilipino, hindi ganun yung situation. Mas nakararaming Pilipino, kinakabahan pag may nagkasakit sa pamilya, paano magagamot, di ba? So lahat yan. Yung mga maiipit sa traffic mamaya, yung mga sales ladies dyan sa galeriya, at kung umulan mamaya, saan silang habal-habal sasakay? Paano ko yung pamasahe nila sakto lang, pang isang FX. Pero dahil bumagyo, kailangan nila magbayad ng extra dun sa sasakyan nilang colorum. Alam niyo yung mga ganun situations? And honestly, yung kinikwento ko, naranasan ko yan when I was younger, before I started earning. Sumasabit ako sa jeep dati, kaya alam ko yung mga ganyang realidad. Pag bumabagyo, problema ako paano ko uwi. When I was studying. Pinakamahabang sabit ko nun from Recto hanggang Monumento. Nakasabit ako sa jeep. Ang problema, ang nakakapit sa jeep, 3 daliri. Kasi 4 kaming nakasabit. Ito pa yung worst. May bumaba na. Siyempre, nakadikit na akong ganon. Ang problema, inaantok ako. Dumating ako sa point na pwede ka palang makatulog habang nakasabit. Doon ako kinabahan. So, I mean, that was when? Early 90s. Hanggang ngayon, maraming ganon ng sitwasyon. Hindi ba nagtataka? What happened to our country? But, eto hindi to drama, no? I didn't expect this crowd to be this engaged. And I'm very, very pleasantly surprised. Nung nakikita ko yung mga mukha ninyo na nakikinig kayo, yung mga ganyang tanong, sabi ko may hope eh. Hindi ako nagdadrama. Kasi minsan pag nagbibigyan ako ng ganitong mga talk, minsan yung mga nakakausap ko yung mga, alam niyo yung oldies but goodies. Sometimes oldies and not goodies anymore. Yung talagang tinaniman na ng ugat yung yung paniniwala, hindi na mababago. And I engage with them, especially online. Hindi mo na mabago eh. Pero kayo, very bendable, di ba? Very impressionable for good reason. So malaki yung pag-asa natin kung kayo yung papalit dun sa mga nakaupo ngayon sa position, for example. Diba? Yung iba sa inyo siguro maliligaw, huwag naman maging magnanakaw iba, huwag naman mapunta sa flood control. Pero I suppose, by sheer statistics, karamihan sa inyo, mapupunta sa posisyon at gagawin yung tama. And that's among the reasons why I'm hopeful. Ayun. It's because of you. Good afternoon po. I'm Mia from LSGH, and I just wanted to preface by saying I'm also a campus journalist po, and actually I'm a very opinionated person. So when I first started out doing journalism, some of your content really helped me on how I could stand up for what I believe in, still maintaining my objectivity in what I write. So I'm very thankful for that po. And then my question lang po is, as you mentioned, as journalists, we have the obligation to portray the people that we're writing about with their dignity. My question is, how do you balance that, their dignity, when you're portraying them as someone doing something very undignified or inhumane? How do you strike that balance between showing the reality of what they're doing without stepping on who they are as a person? Thank you. Sa journalism kasi may tinuturo na minimizing harm. We try to minimize harm on people because, for instance, kunwari, naakusahan ka, kunwari congressman ka, tapos binabanata ka because you're being portrayed as the mastermind of this flood control scandal. Di ba meron siyang harm sa'yo? Reputationally, tapos siguro masasaktan yung wife mo, yung husband mo, yung mga anak mo, and people who love you. Kasi ang tingin sa inyo magnanakaw. Hindi ko sinasabing si Saldi ko, example ko, no? Okay. Pero parang siya. Okay. So meron siyang harm sa pagkatao mo. But the question is this harm inflicted on you by our reporting, is it justified? It is. Because the accusations are based on facts. Diba? Hindi ko sinasabing magnanakaw ka, hindi ko sinasabing plunderer ka na, but the evidence is strong to the point that cases have actually been filed against you. So yun. Ang problema, kung talagang inimbentohan kita ng balita, for instance, yung example ko kanina, di ba? Pinalabas ko na drug user siya, drug addict, or drug trafficker.
Ito na lang, example, ba't pa tayo lalayo? Yung ginawa kay Leila de Lima. Ako, I keep saying this, no? And in my early conversations with Leila de Lima, sabi ko sa kanya, Ma'am, I didn't necessarily like you. Sabi ko, I was neutral when I was covering the Aquino administration. Parang wala akong strong feeling for or against you. But when Rodrigo Duterte did that to you, kinulong for almost 7 years. Muntik mapatay sa piitan. Hinostage ng Abu Sayyaf. Imagine yung mawala yung freedom mo for nearly 7 years. 3 cases were filed against her. All of them trumped up. Inimbento. Bakit? Paano ko nasabi yun? Dismiss lahat ng kaso. Dismiss yung 3. Tinanggal mo yung freedom ng tao. Yun, undeserved yung accusation na yun. Di ba? Pero kunwari, sinasabi nila si Rodrigo Duterte merong kaso ngayon sa ICC, of course, nasasaktan yung family niya. Pero is that deserved or undeserved? Definitely that is deserved. Because of the scale or the gravity of the killings, the brutality. Yun ang lesson eh. Merong lesson na minimizing harm. Pero pag nasa position ka, usually iba yung level nung pagtingin kumpara kung ordinaryong tao ka. Saka magjo-join pag college mo. Either UP or PUP ho. Ayaw mo sa UST? Pwede po. Okay naman sa UST. Hi po. So before I start, I also like to say that I'm also a campus journalist, and I think I know a lot of people who are attending EDSOR who are also campus journalists. Shout out to my boys, Kaiser Saw, Riley T. I edit for them, and I edit with them. Anyways, studies show that mga young people po, they're the most easily swayed political group. And I have 2 questions regarding that. Number 1, as people who are still learning new things every day, are still open to new experiences po, in an earlier stage of our lives, how do we ensure that our opinions aren't easily swayed by propaganda or what other people say, and that we stay grounded? And number 2, from a perspective of campus journalism, how do you ensure that your writing is bias-free, but you're still able to provide insights that are critical to conveying the story? Thank you po. Okay. Number 1, let's talk about bias, no? I hope maging maliwanag to sa lahat. Kasi madalas iba to yun sa mga journalists ngayon eh. Although mali yung gamit nila, no? Alam niyo yung difference ng bias and biased. Bias is a noun, biased is the modifier or the adjective. Yung mga walang hiyang mga troll, ang gamit nila mali. Tawag sa'yo bias ka, B-I-A-S. Kaya pag tinotroll ako, tinotroll ko pabalik. Sabi ko, bias po, hindi po bias. Anyway, let's get that out of the way. Bakit ko kinikwento yung bias? I'd like to disabuse your minds regarding the definition of bias because everyone has biases. Okay? Because we are human beings, we have our own faculties in terms of looking at things differently. 'Di ba? Sa K-pop nga may bias, 'di ba? Journalist pa wala. Okay. Paano nagiging mali yung bias? Because journalists are supposed to have a bias. Because you're looking at things from a perspective, but the question is your perspective founded on facts? Example, siya, killer. Eto, pinatay niya. Paano ko siya i-report nang wala akong bias? Have you ever imagined that? O kaya siya, presidente ng Pilipinas. Sabi niya, papatay ako ng libu-libong mga adik. Mas marami pa rin sa pinatay during the Holocaust. At pag upo ko sa pwesto, mapupuno yung Pasig River ng mga bangkay. Kaya yung mga puninarya, mag-ready na kayo. Kunwari, yun yung isang side, no? At nagkatotoo. Sa official figures ng Philippine National Police, more than 6,000 official figures to, no? Yung pinatay dahil daw ng laban. Illegitimate police operations. Paano ko siya i-report as a journalist? Number 1, meron akong bias. Bias ko dun sa totoo.
Sino ba nagsasabi ng totoo? Validated lahat ng sinabi ng presidente, recorded. Sinabi niya yan. Pero bang kinalaman yun doon sa sinabi niya? Simple correlation. Ilagay niyo lang cause and effect. Hindi mo pwedeng sabihin, hindi mo kailangan sabihin direkta. Pero simula nung sinabi niya yun, dumami yung pinagpapatay sa drug killings. Tapos na-validate ko official police records, nagpunta ako sa mga punerarya, nakausap ko yung mga biktima, nakausap ko rin yung mga nasa gobyerno. And then, ginamit ko yung sarili kong bait, ginamit ko yung common sense ko, ginamit ko yung aking pagtingin, pag-validate ng mga facts. At ang conclusion ko, talaga nakapag-create siya ng environment para dumami yung patayan. That in itself is bias, right? But is that founded on facts? That's founded on facts. Diba? Kasi sa journalism, kung palalalimin natin yung discussion, meron tayong tinatawag na passive objectivity and pragmatic objectivity. Marami sa mga tao ngayon iniisip, pag journalist ka, napaka-bias nyo, dapat objective kayo. What they don't understand is, each one of us, each journalist should have a bias. But yung bias na yun dapat dun sa katotohanan. Meron isang aklat, ang title niya, The Elements of Journalism. Ang number 1 doon, a journalist's commitment is to the truth. It's loyalty to the citizens. Sa inyo yun. Hindi dun sa mga nasa kapangyarihan. Dun sa mga citizens. Saan pumapasok objectivity? Pag sinabihan ng journalist na hindi ka naman objective mali po yun. Kasi minsan yung mga tao, hindi naintindihan yung ibig sabihin ng objectivity. Akala nila objectivity is the lack of bias. Pag sinabi pa natin objectivity sa journalism, we're talking about the process that we are following to validate information. Kunwari, simpleng chismisan sa klase, di ba? Oy, yung kaklase mo may bago ng jowa. Ha? Di ba yung ganon? Simpleng kwento. Okay. Neto example lang para maintindihan niyo yung objectivity at saka yung bias, di ba? So kunwari, ikaw uli. O kunwari si Jaden. Kunwari meron kang girlfriend. Nag-break kayo siguro 2 weeks ago. Tapos, okay lang ikaw, Riley? Si Riley, sabi sa'yo, Jaden, sinong gusto mong girlfriend? Think of a name. Melissa na lang. O, si Melissa. Uy, si Melissa, nakita ko sa cafeteria, may jowa na, oh. Ah, talaga? Di nagalit ka, na-beast mode ka. Emotionally driven yung reaction niya, naturally. Kasi nasaktan Tinuturo ka lagi, may galit sa iyan. Okay. Kung journalist ka, ang gagawin mo, you will step back. Medyo ite-temper mo yung emotions mo. Una mong tatanungin, may credibility ba yung nagsabi sa'yo? Diba? Meron ba siyang credibility sa'yo? Sabihin mo, paano mo nakita? Anong oras? Tinga, paano mo nasabi nakita mo sa cafeteria, magkasama tayo nung oras na yan? Yung palang questionable niya yung kinikwento niya, di ba? Pero what if, nagtanong-tanong ka, naghanap ka pa ng secondary source, oy, talaga ba nakita mo yung si Melissa? Oo, nakita ko. Credible ba siya sa'yo? Oh. Problema kung siya lang yung source mo. Tapos it turned out, meron siyang motibo. Gusto niyang agawin sa'yo yung ex mo. Okay. Bakit ko kinikwento yan? That's a very simple example of how you follow the objective process. Before you react, before you confront, let's say, your ex, i-validate mo muna yung information na yan. That's what you call the objective process. And the objective process entails that you validate this information from independent and credible sources. O kunwari, nakakuha ka ng 3 independent sources, hindi magkakakilala, wala silang mga masamang motibo, talaga na-validate, tapos nakita mo may CCTV, dun mo pa lang siya kukumprontahin. Doon mo pa lang lalapitan yung ex mo. Oh, hindi mo ba alam, meron 3-month rule? 2 weeks pa lang tayo, naghanap ka na ng jowa. Oh. Ang problema, even then, pwede ka magkamali. Kasi meron ka palang na-miss dun sa objective process na sinusunod mo. Hindi mo na laman dahil na-blind nung bias mo, yung pala pinsan yung kausap. O di pahiya ka ngayon. Di ba, sa simple example na yan, dun mo ginagamit yung objective process. You have to follow that process to validate the facts. And after that, after validating it, dun ka pwede maglabas ng opinion mo. Diba? Ano yung opinion mo ron? Grabe naman tong ex ko, hindi sumusunod sa 3-month rule. O doon ka na magkomentaryo. That's what you call opinion journalism. Pero depende pa rin siya sa facts. Medyo niyo-humor ko lang, pero yun ang simple example nun. Ayan. I hope malinaw.
Good day po, Sir Christian. So my question is, on the topic of role models, what is the legacy you wish to leave on people through your work as a journalist? Nakatouch naman. Parang mamamatay na. Hindi, ang ano, eto, I will answer that with this simple story, no? Kasi a few years ago, I had a fellow faculty member who approached me during a break, sabi sa akin, hindi ko umattend dun sa activity natin. Kasi notoriously hindi ako umattend sa mga activities eh. Meron pa rin sila activity that had to do with priorities. Parang ililista mo yung mga values na pinaka-importante sa'yo. Sabi niya sa akin, gawin mo na lang pag wala kang ginagawa. And I did, mentally. I list down the things that were most important to me. The things that I valued the most. So I realized na pinaka-importante sa akin, alam niyo kung ano? Pangalan. Parang say what you want about me, pero I don't want my name to be besmirched. Because to me, the most important value that I hold is integrity. And the fact that I'm saying this, kaya ako napansin nyo sa mga sumusunod sa podcast ko, di ba binabanatan ko rin yung mga maling gawa sa journalism? Mapansin nyo? I was calling out the likes of Julius Babaw, Corina Sanchez, yung mga inane questions sa ibang mga colleagues ko, yung corruption in media. Bakit ko siya pinag-uusapan openly? Not because I'm trying to pontificate, not because I'm trying to be messianic, but I've been very, very passionate about these things since I was in high school. At bakit ko siya binabanggit? Sinasabi ko sa programa, that was also part of my defense mechanism. Kasi ngayon, mababalidate nyo naman kung binubudol ko kayo, di ba? Masa-search nyo naman kung meron pala akong kaso o meron pala akong tinatanggap na pera o yung kung anong meron ko, ninakaw ko pala. Madaling i-validate eh. Madaling makapag-expose ngayon ng mga ipokrito tsaka mga budol. And by talking about these things openly, I'm also trying to protect myself. Para pag dumating yung point na kunwari, inoferan ako ng 40 million pesos ng isang contractor, mapapaisip ako, sabihin ko, uy, ang laki nun ah. Pero aside from that, babalikan ko tong moment na to. Sabi ko, anong mukha ihaharap ko sa inyo? Kayo na naniwala sa mga sinasabi ko ngayon, tapos malalaman nyo, ay, walang hiya pala itong si Isguera. Magnanakaw pala. May presyo pala yung integridad nito. Guguho ako, di ba? Wala akong mukhang ihaharap sa inyo. And that is the most important to me. That is most important to me. My name. Tsaka ayoko mura-murahin ako ng anak ko pagdating ng araw. Sasabihin niya, ay, tatay ko magnanakaw. Ikakahiya ako. Di ba? I want to see the situation na pag dumating ako sa point na, lahat naman tayo mamamatay eh. Hindi pong pag nasa deathbed na ako, tapos nandun na yung anak ko, tapos mga apo, yung kaya mo silang tingnan sa mata, diretso na, you didn't sell them out, you didn't sell out your values. You might not have been the wealthiest in the world, but you were the wealthiest in terms of the principles that you held dear. Ayan. Pasensya na sa drama ng tanong eh. Yun ang honest answer ko dyan. Thank you to everyone for those questions. And once again, thank you, Mr. Christian Esguerra. To wrap up this symposium, let's have a picture taking with him. Sir, dito po kayo sa gitna, tapos yung camera doon po. Sound check, 1, 2. Sound check. Can we all stand up, please? And then come a little closer.